Matapos ang paglitaw ng panibagong gate, nagsama-sama ang mga malalakas na hunter sa buong mundo upang abaman ang pagbukas nito. Ngunit nagulat ang ating bida sa kanyang nakita dahil parang hindi ito mga kalaban. Sumigaw ang mga hunter na susugod na sila para sa malaking laban na magaganap. Subalit napasigaw si Jinwoo na walang gagalaw na ikinagulat ng lahat. Nagtataka si Chairman Woo Jingchul kay Jinwoo kung bakit niya ito pinigilan. Wika ng ating bida na huwag mag-alala ang chairman. Habang tinatanaw niya ang napakaraming shadow soldier na hindi pa nare-recognize ng kanyang mga kasama kung sino ang mga dumating. Nag-aalala itong si Choi Jong-in kung ano ang nasa isip ni Jinwoo na baka susubukan itong harapin na mag-isa ang napakaraming army. Mag-isang lumapit si Jinwoo sa leader ng army. Pagkatapos lumuhod ito sa harapan ng ating bida upang magbigay respeto sa nag-iisang King of the Dead at nagpakilala na siya si Billion, ang Grand Marshal, at nire-represent niya ang Army of Shadow. Na makikita ang napakadaming iba't ibang klaseng shadow soldier na nasa harap ngayon ni Jinwoo. Nagtataka ang lahat kung ano ang nangyayari, kung bakit lumuhod kay Jinwoo ang napakadaming army na nakakalabas lang sa gate. Habang hindi naman makapaniwala si Thomas Andre at Leonard Nerman sa kanilang nakita, ang mga iba't ibang klaseng creature na nagsisidatingan at wika pa ni Thomas Andre na ang 4 na dragon ay kaya nitong i-wipe up ang lahi ng sanggatauhan. Narealize ni Jinwoo na ito ang mga nakaraang shadow soldier ni Ashborn na ipinapamana sa kanya. Kung kaya't dito'y sinabi ng ating bida na ang tunay na digmaan ay magsisimula na. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon ng emergency conference ang Hunter Association. Gusto ng Foreign Press na magbigay ang Korean Hunter Association ng statement sa recent na event patungkol kay Song Jinwoo at gustong malaman ng Federal Bureau kung nasaan si Song Jinwoo. At mayroon ding isang sikat na TV show na tinatawag na Jimmy Show na gustong magsagawa ng interview kay Song Jinwoo, ngunit sagot ng chairman na hindi nila kilala kung sino si Jimmy Guy. Subalit kung gusto nilang hanapin si Jinwoo, dapat sila mismo ang maghahanap nito. Wika ni Jingchul, hindi ito first time na biglang nawala si Jinwoo at dapat sila ay masanay. At wala nang dapat pang nakakaintindi sa struggles na dinadala ni Jinwoo, kundi ang Hunter Association lamang. Pagkatapos napatingin na lamang sa bintana si Jingchul at iniisip kung ano kayang ginagawa ni Jinwoo ngayon. Lumipat ang eksena sa napakalawak na lugar at naglalakihang bundok habang nakatayo si Jinwoo sa kamay ni Toss at tinatanaw ang kanyang mga shadow soldier na hindi mabilang sa sobrang dami. Wika ni Billion na mas maganda kapag nasa laban na sila, sabay silang aatake sa dalawang grupo, ang grupo ni Jinwoo at grupo ni Billion. Lumapit si Bero at nag-request ito kay Jinwoo na bigyan siya ng test para sa posisyong Grand Marshal, kaya nagulat ang ating bida. Wika ni Bero, bilang isang commander, gusto niyang i-challenge sa isang one-on-one na laban ang Grand Marshal na si Billion, kaya napangiti na lamang ang ating bida. Nagharap ang dalawa at nagmimistulang audience ang mga shadow soldier. At si Jinwoo naman ay parang referee. Nag-release si Bero ng magical energy na usual niyang ginagawa, habang si Billion naman ay hinanda ang kanyang napakalaking espada. Naisip ni Jinwoo kung gumagamit rin din ba ng broadsword si Billion katulad ni Grease, ngunit na-realize niya na malaki ang pinagkaiba ng dalawa sa laki ng espada at sa speed and strength. Naunang kumatake si Bero towards Billion, ngunit ang napakalaking espada ni Billion ay biglang nagiba ang form. At heto na nga mga lords, ang espada ay naging whip o latigo at inatake nito si Bero upang hindi makalapit sa kanya. Habang si Bero ginagamit ang kanyang bilis upang maiwasan ang mga pag-atake, biglang nakakita ng pagkakataon si Bero. Isang opening na makalapit siya kay Billion. Ngunit ang pagkakataon na ito ay isa lang palang trap para kay Bero dahil nahuli siya ng latigo at hindi na makagalaw pa sa pagkagapos nito. Hindi makapaniwala ang ating bida na ganun lang kadali natapos ang laban, subalit worth it pa rin dahil maganda ang kanilang ipinakita at na-realize niyang madali lang na-analyze ni Billion kung paano i-counter ang reflexes ni Bero, kaya hindi na siya nagtataka pa na si Billion ang naging Grand Marshal. Nainis si Bero sa kanyang pagkatalo kaya napasigaw na lamang ito habang si Billion ay parang wala lang. Lumipat ang eksena sa Beijing International Airport. Sinalubong si Liu Zigang ng mga media upang suportahan ang pinakamalakas nilang hunter na nagbibigay ng tulong sa South Korea. Wika ng isang tagapanayam, madami daw ang nagtatanong kung tutulong din ba si Liu Zigang sa ibang bansa. Sinabi ng 7-star hunter, isa lamang tanga ang sasagot sa katanungan na yan. Siya daw ay isang 7-star hunter ng China, ngunit wala siyang confidence para pigilan ng mga nilalang na si Jinwoo lang ang makakapigil. Biglang napadilat ang mga mata ng 7-star hunter at hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita dahil biglang lumitaw ang napakalaking gate sa kanilang bansa.
Samantalang nag-report si Yogomon sa King of Berserk Dragon, ang Monarch of Distraction, sa pagbaliktad ng Monarch of Shadow against sa mga Monarch. Kaya nakapag-decide ang Monarch of Distraction na siya mismo ang pupunta upang makipag-deal sa Monarch of Shadow at dapat nilang paghandaan ang nalalapit na digmaan. At makikita ang napakaraming dragon sa likod ng trono ng Monarch of Distraction.